Isang kontrobersyal na kasong sumabog matapos sumuko sa mga otoridad ng ilang pulis na di umano'y tumanggap ng suhol kapalit ng proteksyon mula sa mga katiwalian na kinakasangkutan ng administrasyon ni Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, mga mataas na opisyal ng pulisiya ang nakipag-ugnayan sa ilang personalidad na malapit sa Pangulo na si Kuting upang makatanggap ng malaking halaga ng pera kapalit ng pagsasawalang bahala sa mga iligal na aktibidad at katiwalian na nagaganap sa pamahalaan. Sinabi ni General Ramon Santiago, isang mga namuno sa operasyon, na mahigpit na binabantayan ang mga galaw ng nasabing grupo matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa kanilang iligal na aktibidad. Aniya ang pagkakasuko ng mga pulis na ito ay isang malaking hakbang tungo sa paglilinis ng hanay ng pulisiya at pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa ating kapulisan. Sinisuguro umano ng mga otoridad na magkakaroon ng patas na imbestigasyon at naayon sa proseso ang bawat kasangkot sa nasabing insidente. Sa ngayon, patuloy ang pagsasagawa ng masusing imbestigasyon at pagtitipon ng ebidensya laban sa mga sangkot na pulis at mga opisyal. Nakikipagtulungan din ang Philippine National Police sa PNP sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapabilis ang pagtuklas ng kaso at upang hindi na maulit ang ganitong uri ng katiwalian sa hinaharap. Nagbigay din ng mensahe si Kuting ng walang sino man, maging malapit man o hindi sa administrasyon, ang dapat magtago sa likod ng kapangyarihan upang gumawa ng mali, at nananawagan siya ng mahigpit na pagsunod sa batas at katarungan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung taniman ka ng ebidensya, yung gamitin nila yung property mo, ikaw na sa labas, sa loob sila, naka-aircon, natutulog. Yung nag-create sila ng trauma sa mga members ng KOJC. Ang dami lang kalokohan na ginawa. And hindi dapat palakpasin yon. Dapat lahat sila kasuhan, and then lahat sila separated from the service. Kung ako lang ang masusunod, kung ako lang ang pinuno nila, kung ako lang nandiyan sa itaas, lahat kayo, tanggal kayo sa serbisyo sa akin. Lahat kayo. Tangina nyo. Nabayaran kayo ng taong bayan, tapos nun, ipapahirapan nyo yung taong bayan, may stress ang taong bayan dahil sa inyo. Tsaka ipapakita ninyo, ganun yung style ninyo. Buong organization, ganun ba yun? Na nagtatanim na ebidensya. Eh, matagal naman natin alam yan na nagtatanim na ebidensya ganyan eh. Pero yung nakita mo on camera na kinukuhanan, and then walang kalaban-laban yung tao. So, gives you the, di ba? Ano nangyari doon sa drug war? Ano nangyari doon sa mga namatay? Ano nangyari doon sa ano? And then, nung ko pinaano sa Facebook noon eh. Hindi pa ako nagbablog eh. At that time, sinasabi ko, sometime 2017, nasabi ko, magda-drug war kayo ba to with an organization? Question mark. Mag-aabuso. Because kinakailangan, ang una nyong gawin, bago kayo mag-engage in a drug war, siguraduhin nyo yung organization nyo, disiplinado. May respeto pa rin sa mga suspect. Mahirap gawin, ano? Pero doable yon because hindi kinakailangan sobrang marahas. Okay lang yung pumatay kayo kasi nanlaban eh. Pero mali na yung papatayin nyo na muna kasi safety yung buhay ninyo iniisip nyo. And then patay, wala kayong nakitang ebidensya, lalagyan nyo ng shabu, lalagyan nyo ng baril. Papuputukin yung baril dito para may powder burn, bang! And then sabihin nyo nanlaban. Pagka-chinek sa crime lab, may powder burn, nanlaban nga. Pinutok nga yung barel, etc., etc. Ayun, kasama sa statistics, isa sa mga namatay. Kaya nga hindi mahirap yung, kung titignan nyo, ever since, ang naging problem natin, since the 1990s when the PNP law was created, yung problema, recurring.
And now, nag-manifest ng malaki. Kasi malaking puwersa ang ginamit. SAP 44 is already a problem. Na? It shows na ang daming 200, may 200 ka doon na PNP, beleaguered yung SAP 44, nagbabakbakan, walang ginawa itong nandito. Putang inang yan. Tapos, ang magagalit, yung armed forces, hindi binigay yung suporta. Oh. Palpak talaga yung mga yan. Kaya nga, ang laking problema. Nung pa man, nakakasama namin sa operation ang PCINP. Nakakasama ko. Diyan sa Mindanao. At saka, sa Mindanao. Sa Mindanao. Sa Cagayan Valley, hindi eh. Pero dito sa Mindanao, yan, nakakasama ko sa, nakasama ko rin dito, Lower Kalinga. Lower Kalinga. Mga PCINP, field force nila. Grabe, grabe. Kaya ayokong kasama. Kasi sila, grabe, sila mag-treat ng mga civilian. Hahampasin ng baril na ganyan. Tapos kasama mo, mapagkakamalang ranger. Ayoko. Kaya kung pwede, kung malalaman kong kabady sila, ayoko. Ayoko mag-operate. Gusto ko, ako na lang. 7 na tao, okay lang. Okay, isang seksyon, hahatiin ko, 7 dito, yun na lang. Kesa yung mag-operate ka and then may alam ka ibang unit dyan na hostile sa tao, we are creating more enemies. Yun yung ano, kaya nga, sorry dun sa mga PNP na matitino, no? Sa PC na matitino. May mga matitino rin eh. Marami tayong subscriber na PC dati. Meron din sa mga FGF, matitinong PC dati. Peaceful Life, dapat po relax lang kayo at kayo mauna pa kayo, di na kayo makapag-gearan yan. Depende. Kasi pagka leader ka, may time na dapat mauna ka, may time na dapat may mauna, no? Depende. Depende sa sitwasyon lagi yan. Walang gumagalaw eh. Walang gumagalaw eh. Naghihintayan eh. Lumalakas yung yung puwersa. Kita nyo ngayon, corrupted yung buong organization, PNP. Walang magawa, no? Parang, ganun na lang ba? Helpless tayong lahat. Okay. Pilipinas, ikaw lamang. Dapat nga po ang pulis galing sa Marines na lang. Matindi ang training. Tama po kayo, Kapdado. Sobra na pasama noon pa. Hindi na ako correct. Madali yun. Kumuha ka lang ng matitino sa meron kang training directorate, then train the trainers. Kompletuhin mo, lutong-luto. Train the trainers. And then from there, na lahat sila, naturuan nyo, properly, disiplina, everything under the sun. Yung adventures and attitudes, how to treat people, everything. Ano yung SOP, standard operating procedure, ano yung properly, ano yung disiplina, militar, professionalism. Then, mayroon ka ng nucleus, kunyari, isang kumpanya. Hinog na hinog yun, isang kumpanya, you have 100 people. That will form the nucleus ng core group ng bagong police force. Of course, may remnant na matitira dito na original na training ek-ek ng AFP na siyang nagturo dito. Tapos noon, ito, isusupervise pa rin ito as the training director, training ek-ek. No? And then sila will train yung bagong batch. By batch ngayon, by batch. O, yun na. Tapos yung PNPA, anong tawag doon? Overhaul mo. Kasi yung PNPA nag-produce ng isang tore na yung dinidiwatan nyo ngayon. Galing PNPA 1993. How many years ago yun? 93 plus 7, 2000. So 7 plus 24. 31 years ago. Can you just imagine kung panay tore ang pinroduce ng PNPA? That's why I want the organization shut down. That's my reason. Kung ganyan ang pinroduce ng PNPA, it will be better to shut down the whole organization and then start retraining everyone.
And then yung matitira dito, yung mismo ngayon, 200,000, ibabalidate mo. Padadaan mo psychological ek-ek, no? Titignan mo, and then, i-restructure mo yung mga tao. Pero yung nasa itaas, wala ka na magagawa. Matatandang kawayan na yan eh. Pero yung mga bata, captain down, pwede. Major down, siguro, pwede. No? Probably, kahit hanggang lieutenant colonel, pwede. Yung mga colonel, pataas, wala na yun. Mga kawayan na yan, matitigas na yan. Mahogany na yan, nara na yan. So, mahirap ng baluktutin. Pero yung kawayan, nabang bata, mga ganun pa, mahapay pa. Pero pagka matandang kawayan na, matigas na, di ba? For furniture na yan, matigas na yan, malutong na masyado. Hindi mo na mabebend. Yore Prescue, Supremo, ako ang huling biktima ng PC noong nag-cross-training kaming Air Force sa PC SAP. Nalaman nilang alalay ako ng RAM General Kumi sa Mactan, Komendador. Kumi? Sa Mactan Siege. Nilunod ako sa Sapa for at kalahating minuto. Naman yung mga yan, no? Anong military value nun? Na lunurin ka, no? Di ba? Grabe ang PNP. Matapang lang sila kasi helpless yung mga tao. Okay, multiple vlog channel, maraming salamat. Elnora Dugas, saan na sinasabi na tutungo ka doon? Ito, oh. You lose your credibility, umasa kami sa wala. Kita nyo na yan? Nako. Ay, nako. Mali kasi kayo eh. Ang katukin nyo si BP, Sara. Ang umasa, wala. Kaya ayokong magbablog kasi may makagaya ninyong, hindi nyo intindihin yung buong palabas eh, yung buong video eh. Mali kayo eh. Mga upak nyo eh. Ang lalakas ng loob nyo magsalita, nahamonin ako, eh kayo mismo, wala kayo doon. Putragis kayo. Nakakainis yung mga ganyan. Elnora Dugas, burahin na nga kita. Paul Encarnacion, huwag kayo magko-comment dito ng ng mga, huwag kayo magko-comment ng langanin Ang problema ay nasa head leader for their self-interest and money. This lower rank can't do anything if they don't obey. Yes, they can do. Malis ka. Ganun lang yun. Permission to leave, sir. No. Alis na ako. Balik na ako ng pinanggalingan ko. And then mag-clear out na ako. Kundi kaya, sampahan nyo ako ng court martial. Court martial nyo ako. And then maglitawan, investigasyon sa Napolcom, sa lahat ng sa lahat ng investigating body. Kita nyo, matitira pa yung tao na yan. Mapupunta siya pa doon sa bagong police force. Kasi ang problema nga, moral backbone. Pagka natatakot yung tao, ang iniisip, pera. Actually, pera. Pero pagka matitinong tao, kagaya kunyari yung si Metran, ay hindi yung matakot na umalis. Hindi matakot. Kagaya ko, hindi matakot. Questionin yung general. Tignan niyo yung vlog ko. Court martial nyo na lang ako, sir. Hindi ako natakot. Ganun. Pinapupush up yung tao ko, tinatadyakan, sumayad sa putik. Sinabi ko, Chon. Sinabi ko sa tao ko, scram. Tapos ako ngayon ang pinapupush up. I'm sorry, sir. Court martial nyo na lang ako, sir. Pwede naman eh. Pero kung nga iniisip nyo, matatanggal ako sa serbisyo, wala akong kikitain. Anong klaseng format ng utak yun, ng karakter ng tao? Ibig sabihin, pera-pera siya. Hindi natin kailangan ng ganong klaseng mga polis. Ang kailangan natin, mga polis na marunong mag-isip ng tama. Hindi pera, hindi sweldo, hindi dahilan yung sumusunod lang ako. Wala akong magagawa kasi mababa lang ako. Hindi. Pwede kang magsabi, sir, ayoko. Mali yan eh.
tignan ninyo, in a different scenario, bakbakan, patayan, sinabi ng opisyal ng SAP o kaya ni Torre, lusob! Ano sasabihin yung polis? Ayaw ko, sir. Mamamatay ako. O pagka ganun, magdadahilan ka kasi buhay mo na uusapan. Ayun, makasarili. Hindi yung, pag sinabing lusob, lusob. Hindi, magsasabi, sir, ayoko. Ikaw, gusto mo, ikaw mo unang lumusob dyan. Mamamatay ako dyan. Yun, sarili iniisip. Pero pagdating ng mga medalya, may medalya yung gago. Kasi itong mga polis ngayon, iniisip nila, pagka sumuway sila, tanggal sila sa serbisyo. No ngayon, ginawa mo naman yung tama. O di mag-apply ka na ibang trabaho. So kunyaring na-abolish bigla yung PNP, umikot yung mundo, Madam President, abolish the entire PNP. Biglang inabolish nga. Kasi problema yan, Madam President. Madam President, tignan ninyo. Pagka yan, kineri over mo at merong mga tore na lilitaw every year, masisira yung presidency mo. I suggest, isara mo yung entire organization, bumuo tayo ng bago. That's the best recommendation. In fact, with that's the smart move. With wisdom yon. Kesa na magrereklamo yung mga tao, kaliwa kanan, may tanim ebidensya, may nagdodroga, sila pa yung drug lord, sila pa yung kidnapping for ransom, sila lahat problema. It's an organization that has failed the Filipino people. Isara mo. Mag-create ka ng bago. You control the variable. Sino ba nagsusweldo? Di ba tayo? O di baguhin natin. Tayo mag-define kung ano gusto natin. Hindi yung sila magsasabi kung ano yung gusto nila and then sasabihin na lang natin, oo, takot ako sa inyo may baril kayo O di ba? Putang ina mga yan. Hindi pwede yun. Tayo ang masusunod. O di ba? So ikot lang ang gulong. Yung mga matitino, natanggalin nyo sa serbisyo, sige, with due process. With due process. Hindi pwede yung basta pitikin mo. Protektado pa rin ng batas yung mga tao, hindi mo pwedeng basta-basta pitikin. Kaya anong ginawa nila Abalos? Lahat ng kernel pataas pinaresign. Volunteer resignation. Bakit? Kasi protektado sila ng batas. Hindi mo pwede basta-basta tanggalin voluntary resignation lahat. And then, tsaka nila ina-accept yung resignation. Nakita nila na walang due process kasi nag-resign Di ba? Pero pagka kinasuhan mo, dedepensa pa yung tao, haba ng proseso, etc. etc. Ay, laki ng problema natin So, lahat sila problema, itaas hanggang ibaba. J. Guevara TV, Pusong Makap. Hindi, okay lang ako. Buhay pa ako. Dada, I agree with you, Pusong Pinoy. TBS, magkasalita kapdado na naririnig na ang mga PNP inside KOJC compound. Maraming salamat. Maraming salamat. Maria Coops, true. Sylvia Pajardo, as of now, 5,000 PNP personnel nakadeploy. To ensure daw po, Ana, may PISA implementation ng warrant. May PISA implementation ng warrant. How about the implementation of the cease and desist order of the court? Di ba? So, mali. Here you are, gusto nila implement, in-invoke nila yung batas na implement yung court order ng warrant of arrest. Pero pagka hindi pabor sa kanila, kagaya cease and desist order, kasi hindi masusunod yung gusto nila na nandun lang sila kasi may nag-uutos, baliwala yung batas ng korte. Kaya nga mali. Sige, gawin nyo. Sige, gusto nyo gawin yan. Magre-revolusyon ng tao. Sinasabi sa inyo magagalit ang tao. Matatanggal si Marcos. Matatanggal. Mr. Marcos, mag-isip-isip ka, matatanggal. Kasi yung pulis, masyadong umaabuso, nagagalit ang taong bayan. Konting-konti niya lang, pipitik ang taong bayan. Sinasabi ko, in-explain ko. Hindi ako yung nag-instigate na magkagulo. In-explain ko, mga bobo. So, ang hirap Ang hirap talaga kasi mga bobo nga So, pagka nagalit ang taong bayan, dadating yung punto, yung breaking point. Maghalo-halo yan, hindi na Kingdom of Jesus Christ.
halo-halo na yan. Kristiyano, Iglesia, Muslim, etc. Why? Because ang feeling nila, gaya ng sinasabi ko sa inyo, it can happen to me. Pumasok kayo sa bahay ko, wala ako, binanatan niyo yung pamilya ko. And it has to stop. So, lahat ng tao, ganun ang isip, na one time, big time, pupunta dyan, problema nyo, ma-overwhelm kayo. And then, susunod pa yung Maynila. Matanggal pa ang presidente. Kaya, matanggal ang BBM dahil sa pulis natin. Pinwersa niyo yung taong bayan to take a stand. Ganun ang mangyayari. Ngayon, kaya niyong itigil yan. Simple, tigil niyo yung KOJC. Pagka dumating tayo doon sa punto na irreversible, no? Irreversible. Kahit itigil nyo yan, tuloy-tuloy pa rin ang taong bayan. Malapit na tayo doon. Galit na galit ng taong bayan. Eh mga bobo kayo, hindi nyo nakikita. Sinasabi na nga sa inyo. Tinuturuan na nga kayo ng libre eh. 6,000 na nakaposte ng mga pulis doon. Kaya nga, mga bobo nga, sige, poste kayo ng poste dyan. Alam nyo ba yung 200,000 na pulis, walang magagawa sa 20 million na tao? 200,000 na pulis, kahit sa 1 million na tao, walang magagawa eh. Eh, paano ko yung nagmarcha, 20 million na tao? Sa inis ba, sa galit? No? Lalo na pag kami namatay dyan sa loob. Lalo na nagkabakbak. Na yon. Pagka umabot yan sa bakbakan, no? Kasi yung ang tendency kasi, pagka yan, 5,000, 6,000, ang dami-dami, do you think matakot yung tao? Hindi nga matatakot yung tao kasi kinuha niya yung bahay eh. Kinuha niya yung life, liberty, property. And then alam nila na meron silang court order, cease and desist order sa inyo, ayaw nyo sundin. So alam nila, may karapatan sila. Nasa tama sila, kayo yung nasa mali. Ipaglalaban nila yun, yung pambabastos ninyo sa kanila. Kaya nga lalaban yan. Pagka yan nagpakamatay para sa cost nila, malaking problema nyo. Maragagalit yung mga tao. And then kayo na ngayon yung may problema. I-overwhelm kayo, 6,000, pumunta dyan, 1,000,000. Ano nga gawin nyo? Patayin nyo lahat yun? Wala, magiging problema. Kaya Marcos, think ahead. Kung wag na munang magsinghot, think ahead. No? Think ahead. Delikado kayo. Never before na nagkaroon ng pagsasanib ng mga puwersa, ng mga grupo, alliances, no? Ay nagdedelikado ka. Dahil sa PNP mo, na inutusan mo, na kinurap nyo. And here you are, mapupwersa yung armed forces to take a stand. The armed forces, mga kababayan, the armed forces is the only institution now not corrupted. Now, they're trying to corrupt the armed forces already. At alam namin yung mga kasama namin sa armed forces, matitinong tao, mga profesional. Kaya, nagdedelikado tayo, pwede tayo magkaroon ng civil war. Eh kayo, gusto kong pigilan eh, gusto kong tigilan. Pag kami namatay dyan pa sa KOJC compound, delikado. Red Cell P, lakas ng loob mong sabihin kay BP Inday Manumpana. Bakit? Anong masama doon? Binoto ko siya. Isa ka pa. Remove. Kung ayaw mo na Vice President siya ng Pilipinas, no? Tumakbo sila. They should be ready for any remark. What makes you so sure na anyway, I don't have to tell you. Okay, so ganun lang. Carlito Herrera, Marcos Romualdez. Alam nyo, pagka ganyan kayo ng ganyan, no? Yung mga nagko-comment ng ganyan, mas maganda pa na hindi na lang ako mag-vlog, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi na ako makikialam, hintayin ko na lang magpatayan. Hintayin ko na lang.
And it doesn't change. I'm still a citizen of the Republic of the Philippines. No? Di ba? May pabor nga sa akin si Marcos, meron nga silang pati ang PNP, pati both sides. Neutral kasi ko eh. Yung both sides may pakinabang sa akin. Kasi pinapakita ko, yung nakikita ko, sineshare ko. Dami kayo, mga kababayan, nakikita nyo at naliliwanagan kayo. Ngayon, yung mga nagko-comment ng balasubas, I'd rather stay silent and then bahala kayo sa buhay nyo and then mag-erupt yung civil war o magsimula yung World War III dito sa atin. O, wala kayo alam eh. O, i-share. Paano ko i-share ngayon sa inyo? Ginagago nyo ako. Paano kung may pumasok na ibang bansa? Paano kung may alam kami na papasukan tayo ng ibang bansa? Kasi may Amerikano dyan. Eh paano kung pumasok yung kalaban ng Amerikano? Anong gagawin nyo? And then, anong gagawin ng PNP pagka may humanitarian mission na pumasok dyan ng mga bansa na concern sa mangyayari? Ano gawin ng PNP? And then, pag inupakan, boom, kunana. Eh, wala, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi makikialam sa inyo. Kaya ayoko pumunta sa mga rally eh. No? Ayoko pumunta sa mga rally. Kasi tatayo ako doon and then, putya, ayan na, kasama na si Pinoy Survivor. Puta, nagis kayo. Ayan, kasama na si Captain Dado. Kung ano-ano naman, nilalagyan nyo ng salita, yung bibig ko, lalagyan nyo ng salita. Tapos doon, without thinking, stupid. Marcos Romualdez Kasabuat, oligarko dyan, Kapdado, laki galit nila kay PRRD na Bulgar, kagaguhan nila, sabi ni Carlito Herrera. Kasalanan din nila, sila, self-destruct. Arlene, salamat po ka. Maraming salamat. Si Horan Warrior Idol J. Guevara. Maria Ana Dehedo, BBM tulog baka noong nilusob ang KOJC. Hindi, alam niya eh. Alam niya yung sinabi na, inamin niya eh. Kaya ganyan ang ginawa namin. Naangkin na niya eh, may alam siya. Rami Rayon, Captain Dado, support you. Maraming salamat. Pasalamat talaga po mga Pilipino na may katulad nyo po na handang ipaglaban ang bansa at mga Pilipino. Salamat. Christine Bagitan, Vicky Delan. Sir, may pinapasok na naman ang mga mukhang galing sa preso sa KOJC just now. Papalabasin nila na walang yung KOJC, papalabasin nila na sex din o kaya yung mga pedophile, ek-ek, o kaya yung mga harboring criminals, and then shabula, mga ganyan ba, kung ano pinapasok. And the armed forces there should, yung commander, if I'm the commander, I'll insist that lahat ng building popostingan ko ng armed forces with the KOJC para malinaw. Right there, on the spot, boom. Tapos, KOJC, sino dito hindi nyo tao? Yan. Oh. Before the PNP can make a story, na pacify na ng AFP. Because AFP, kung aanga-anga kayo dyan, tatanga-tanga kayo, and then, mai-implicate pa kayo dyan complicit sa istorya na gagawin na invento ng PNP. And you are there, sasabihin ng PNP, you are there supporting the PNP. Yung AFP supporting the PNP. Complicit pa kayo. Mga putyang ng mga gago di ba? Mali Alam na nating mali. Bakit magpapasok ng mga tao na hindi naman KOJC, na hindi alam na ng KOJC kung anong ginagawa? Alam mo may ginagawang kagaguhan. Kaya nga, stupidong mga pulis. Kaya talagang dapat i-disband. Kaya dapat lang na-involve dyan. Tanggalin sa serbisyo. Yun yung tama. Because not a single centavo dapat ilabas ng taong bayan para sa ganyang klaseng mga pulis. Di ba, Madam President?
Rodolfo Bulaon, Muslim na kayo para maayos ang laban. Wala yan sa Muslim, wala yan sa Kristiyano. Nasa puso yan, no? Sa pagka-Pilipino. Wala sa religion yan. Perlas Vlog, salamat Sir Capdado. Pagpapalain ka ng Diyos. Maraming salamat. Lagi pinagpapala. Si Kohorian Warrior, Civil War na lang. Mahirap magkaroon ng Civil War. You don't know what you're asking for. Mahirap mga Civil War. Patayan, kaliwa, kanan. What made America great was the North and South Civil War. Slavery lang pinag-awayan. Pero ang daming pain. After the Civil War, nag-aaway pa rin eh. Pero nag-move forward sila, natuto sila. And even other countries na nagdumaan sa mga civil war, kanya-kanyang mga revolutions, natuto sila. Tayo, yung revolution kasi natin, not within eh. Revolution against the Spaniards, the Americans, the Japanese. Walang Pilipino sa Pilipino. Yung mga insurgency yan, mga ganyan. Pero pahapyaw lang yun, hindi yung total war na patayan talaga. Imagine kung kailan ng mga SOCMED na, internet na, drone, yung warfare, push button na lang. Tapos doon pa tayo mag-civil war. Sana noon pa, nung panahon ng Kastila, doon pa sana tayo nag-civil war. Pero ngayon mag-civil war tayo. Pangit yun. Pangit. Kaya nga gusto kong maiwasan. Yun yung gusto kong maiwasan. Mia Ali, all suspect of any crime is considered innocent until proven guilty. I agree. Maliban na lang kung terorista. Tama, Mia Ali. No, Jeff NT. Hindi, pwede nga, di ba, terorista. Pwedeng sinabi, terorista ka. You still have to be proven, guilty. No? And you're assumed innocent until proven. Gwardiyan ka. Nabipiting ng gwardiyan ng terorista. Yun nga, you have to be, yun nga, bakit mag-apply tayo ng batas sa, kunyari, batas sa atin, and then, pagdating sa iba, double standard. Mali rin ganun eh. Okay. No, Jeff NT, mga moderator, may nakapasok ng mga troll, alert ko. Thank you, no, Jeff NT. Teka, moderator ka ba, no, Jeff? Uy, moderator ka na, standard. No, Jeff, moderator ka na. Fire away, burahin mo lahat ng gago. Peaceful life. Mukhang bangag ka pa po kesa kay BBM. Ay, nako. Mga taon to. Burahin mo na nga. Tignan mo yung mga salitang ganyan, no? Okay. Sila Torres, good evening po, Sir Dado. Salamat. Yan, dami ng troll, Risa Montano, bangag kasi, demonyo. Evelyn Arsana, buenos, Sir Dado, watching from Italy. Thank you, Inaabangan ko live mo, praise God, nag-live ka, God bless. Evelyn. O nga, gusto kong mag-live pa ng sunod-sunod ng every, 10 hours, ganun ba. Umaga, bukas ng umaga ulit, para, makabol ako, matagal ako bakante. At saka kung ano yung solusyon ko, pero gago to mga Pilipino nating kasama Arlene always, OFW always support all kababayan in KOJC. Very good, that's correct, that's good, William Canwell, God bless the Philippines. The Philippines is for Christ, not for Satan, whom spreading terror in KOJC God will fight for us. Correct, tama. Outspoken, natatawa ako sa iyo, sir, parang hunting lang ng usa. Nakakatawa ba yan? Galing mo, sir, halata talino mo sa laban.
Natatawa ako sa iyo, sir. Outspoken. Parang hunting lang ng usa. Oh, ibig sabihin, compliment yan. Thank you, ha. Kumbaga sa ano, sanay na sanay lang. Sanay na sanay pumatay. No? Compliment yan. Thank you, ha. Thank you, outspoken. Hindi talagang sanay ako. Kasi, Scout Ranger nga eh. Oh, Scout Ranger, US Ranger. Tapos nun, Intel Operator. Oh, saka nakakita ako lang aide camp sa buong Pilipinas na history, nagpapatrolya pa sa bundok. Aide camp. Ang aide camp, alam nyo ba ang trabaho ng aide camp? Magtimpla ka ng kape, mag-abot-abot ka ng schedule ng bossing mo, kukunin mo yung dalan niya, tagabukas ka ng pinto, janitor, no? Tig timpla ng kape, tig-abot ng gamit, etc. etc. Ano schedule ko? Wait one, sir. Tignan mo ganyan. Sir, alas 5, sir, dinner. Oh. Sa Makati, sir. Oh. Yung trabaho ng edecamp. Ano ako, edecamp. Anong ginagawa ko? Nandun, nakaganyan ako, papatrolya. Doon, sa Banao Command. Nung Ka-Roger, no? Ka-Roger ba yan? Nandun ako sa, Quezon. Tapos nasa Nika ako. Supposed to be Intel kuno-kuno. Assistant to the Director General. Anong ginagawa ko? Pagkagabi, matapos sa opisina sa umaga, pagdating ng gabi, naghanap ka ng NPA, ABB. Talaga. Ay, nako. Kaya nga iba nating mga kasama akala ko kung magsalita, tatapang eh. Berlito sa kote, pero yung convicted nakaupo para sa Congress. Kaya nga, sabi nga ni Sara, kakatuwa yan, di ba? Baradong-barado silang lahat kay Sara. Isa pang topic yan na pag-usapan namin yung kay Sara, no? Yung very witty. I think she's ready to run the country. You see, a vice president na gano'n, kung bastusin ng mga congressman natin, congresswomen, it shows how corrupted, how the institution has failed already. Imagine, 32 million na boto yung tao. The largest in the history of the country. Sila, ang mga boto, 200,000. Putang ina, kung mag-aasta sila, bastusin nila yung vice president. Pero kita nyo, it shows also the other one, vice president. Nag-iisa siya. It shows yung leadership. Imbis na kasama niya yung mga tao niya, na knowing may script, may intel siya, knowing the script, magagaling yung mga, security niya. Knowing yung script, muntik ko nang sabi, buti na lang, napigil ko, muntik na ako magkwento. Knowing yung script hindi ko na pwede sabihin sa inyo lahat ng alam ko eh. So, may script. Tapos nun, hindi niya pinasama yung mga tao niya. Siya mismo ang humarap sa lahat ng congressman. Puta, hanip yung tapang nung ali. Nakakabilib eh. Puta, hanip yung tapang nito. Taray. Wala nagawa lahat sila eh. Kakampi niya si Gloria, pero ang tagal tahimik ni Gloria, pero lahat ito, putya, inupakan niya lahat eh. Pati yung chairwoman, si Kimbo, wala nagawa. Yung Makabayan Black. Sino editor? Si Raul Manuel. Sabay bawi, no? It is a joke. You can strike it out if you want. Punta, hanip yung vice president natin. Punta. Kaya nga sabi ko okay na to. Pwede na. 18th president of the country. Kaya na. Compare mo naman yung Sara versus BBM. Na? Sara BBM, isipin mo, itong BBM, hinahayaan yung nangyayari sa KOJC. Do you think if Sara is the president, tapos yan lahat na yan? Considering yung tapang niyang ginawa doon sa Congress. Tapos pinipilit nila na pasamain yung pangalan. Isaw-saw sa utak ng publiko na kurakot si BP Sara.
asawa ko, COA, retired, no? It's a long process. Mag-clear ka, tapos nun, may disallowance. Kasi kaya may disallowance, hindi porke disallowance, kurakot yung tao. Mga Pilipino, ha? Asawa ko, COA, no? Retired, no? Pagka ikaw, mag-clear ka, pinalabas mo yung perang ganyan, no? Kiniklear mo. And then yung COA, chichikin. Maingat ang COA, by the book ang COA. Siyempre, pagka pinalusot nila yan, di sila rin. May problema rin. Kaya nga matitino yung yung mga tao dyan. Meron din mga sungay, pero titignan mong ganyan, okay, red flag, disallow. Oh. Pero hindi doesn't end there. Hindi porke dinisallow, kurakot ka. Yun yung gustong isaksak sa utak ng mga kababayan natin, itong mga tarantadong congresswoman. Mahabang proseso yun. You can still appeal it. And then, paparik pa yan sa Supreme Court. No? It's a long process. Kaya nga yung ibang disallowance, nagpa-pile up na by the billions. Kasi nga, nag-pile up. Tapos nun, ang daming disallowance. Kasi pending sa korte. Ang mahalaga doon is yung mga item, saan ginamit. Tapos nilalagyan nila, meron daw pattern, may pattern. Napakasimple. Bakit pag-uusapan sa Kongreso yon? Because nasa COA yung usapan. Bakit aangkinin ng Kongreso yung mga detalye? Subject yon later ng court proceeding. At saka, Figaro, come here. Tama naman na bakit kukwestiyonin yung, kumbaga sa tama lang. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!